Good morning, my dear brothers and sisters, and those who are pilgrims of hope, those who are first-timers here at the Manila Cathedral, welcome po. And also those who are following us online, who are in their homes because they cannot go to the church, thank you for joining us here online. I hope that someday in the near future, you will be able to come to the church and join us in person. My dear brothers and sisters, we know that one is a good actor or an actress, one who wins the best actor in Oscars, for example, is someone who can convince us what they are not. Sabi nga natin sa Tagalog, magaling umarte. Di ba? Halimbawa, sila Lolita Rodriguez, yung mga kontrabida, sila Belia Flores, si Caridad Sanchez. Sorry po, yun ang aking generation no? O kaya sa inyong generation, sila Gladys Reyes. Yun yung mga kontrabida. Ang galing umarte. They are able to convince us of who they are not. Because outside of these movies, when they are no longer acting, we know from what we read, they are kind people. They are good people. Iba lang yung ipinapakita nila kapag sila'y nasa harap ng kamera. Kaya nga sabi natin, ang galing niyang umarte. Walang problema doon. Kasi umaarte lang naman siya. Yan nga ang artista. Magaling umarte. Kaya nakakatanggap ng award. But you see, my dear brothers and sisters, in real life, that a person who acts as if he is someone else, that is hypocrisy. Hindi binibigyan ng award yon. Kasi nagkukunwari lamang siya. Hindi maganda sa totoong buhay na sabihan kang ang arte-arte mo. Kasi hindi ka nagiging totoo sa sarili mo. My dear brothers and sisters, the gospel of this day, on the first day of Lent, is reminding us that when you do three things, like almsgiving, like praying, like fasting, the three disciplines that we should exercise during this season of Lent, we should be praying more, we should be eating less, and we should be giving more. The Lord is reminding us, do not do this out of show. Yun ang babala sa atin ng Panginoon. Kung maglilimos ka, huwag mo nang ipagsabi sa iba. Kung magdarasal ka, huwag mo nang ipangalandakan. Kung gagawa ka ng pagsasakripisyo, siguruhin mong ang Diyos lamang ang nakakaalam nito. Because, my dear brothers and sisters, it is very easy to fall into the temptation of hypocrisy. We want to project someone who is not in real life. Magaling umarte. At ang sabi ng Panginoon, yung mga magagaling umarte sa totoong buhay, walang tatanggaping gantimpala. And so, my dear sisters and brothers, what is the antidote to hypocrisy? What is the antidote to showing off during this season of Lent?
we are being encouraged to be sincere. Ang pangontra sa pagkukunwari ay ang pagiging totoo. Ang pangontra sa pagiging mapagkunwari ay ang pagiging totoo. Maging totoo tayo sa sarili natin. Maging totoo tayo sa ating kapwa. What we say is sincere. What we do is sincere. At maging totoo tayo sa Diyos. Alam ko marami naman sa inyo na parito para magpapahid ng abo eh. Hindi naman to ganito karami kapag simpleng araw eh. Well, welcome pa rin kahit nagpunta lamang dahil magpapahid ng abo. Pero mga minamahal kong kapatid, paalaala lang. Pag napahiran kayo ng abo sa noo, huwag niyong gawin itong palabas lang. Na pagpasok niyo sa opisina, ipagmamalaki niyo, pakending-kending pa kayo. Napahiran na ako, no? Okay. Hindi. Mawawalan ng saysay kung yung pagpapahid ninyo ng abo ay gagawin ninyong palabas lang. Sa halip, yung pagpapahid sa inyo ng abo, kung gusto nyo, buong muka, sabihin nyo lang sa akin. No? Marami tayong abo dyan. No? Okay? Sino may gustong buong muka? Taas ang kamay. Ayaw nyo? Gusto nyo maliit lang? No? Well, the imposition of ash or ashes is an invitation to us not to show off, but to be repentant, to reconcile ourselves to the Lord, to be sincere. Yan ang panawagan sa atin ng panahon ng Kwaresma. Ang maging kasundo ng Diyos, ang maging totoo sa ating sarili at sa ating kapwa, upang sa ganun, pagsapit ng pagdiriwang natin ng mga mahal na araw, masasabi nating naihanda natin ang ating sarili sa kapistahang ito. We are being reminded of the gospel. Maging totoo ka sa sarili mo. Sapagkat kung maloloko natin ang ating kapwa, hinding-hindi natin maloloko ang Diyos. Alam ng Diyos ang nilalaman ng ating mga puso. Amen.